Doc, kamusta ang anak ko? The patient has fractured her pelvis and sustained abdominal trauma. Kailangan na ng surgical operation that requires blood transfusion. May nakareserva sa hospital, but she needs more. Kailangan niyo po makahanap ng blood donor. Doc, code blue on room 3. Excuse me. Tita, may kailangan po ba kayo? Pwede niyo po akong utusan. Ken, pwede bang ikaw muna dito? Samahan mo muna si Mami. May aasikasuhin lang ako. Sige po, update ko na lang din po kayo. Isang tao lang ang alam kong makakatulong kay Mikmik. Pasensya ka na sa another surprise visit ko. Hindi ko na sinaman lawyer ko dahil umaasa ako na magiging maayos ang usapan natin. Pero kung hindi naman, magkita lang tayo sa korte. Ang totoo niyan, pupuntahan talaga kita para makipag-usap sa'yo. Ibig bang sabihin yan, ibabalik mo na sa amin si Angela? Buti naman, dahil kung hindi, sa kulungan ka titira. Glenda, ano nangyari? Lilet, na-aksidente si Mikmik. Kailangan niya ng blood transfusion para may sagagawa agad yung operasyon. Alam kong gagawin ko rin ng lahat para kay Mikmik. Kailangan ka niya. Kailangan ko ng anak natin. Gustuin ko man, hindi ko kaya. Hindi ba narinig yung sinabi ko? Nasa bingit ng kamatayan ng anak natin. Kailangan niya ng blood donor. Stage 2. Colon cancer. Kaya hindi ako makakapag-donate ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ako nagmamakaawa at ginagawa ko ang lahat para ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahil gusto ko siya makasama. Lisa, maraming salamat sa'yo ha. Ako wala yun ate. Basta para sa'yo at sa anak mo. Tayo na nga lang magkakapamilya dito. Pagdadamot ko pa ba ang dugo ko? Kaya sana naman huwag din ipagdamot ng iba ang pagmamayari mo. Ate, magsisiyar lang po ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang mabuti at masamang ina? Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari kay Mikmik. Mahal na mahal ko yung batang yun. Pero muntik na mamatay ang anak ko. Dahil sa kapabayaan mo. Unong-una pa lang sana tinama niyo ni Reynaldo ang lahat ng pagkakamali niyo. Hindi na tayo humantong sa ganito. Pasalamat ka. Buhay ang anak ko. Kundi patawarin ako ng Diyos. Gagamitin ko lahat ng oras ko para ubusin lahat ng angkan mo hanggat wala nang matira sa iyo, Glenda.
Sana sapat na dahilan ito para ibalik mo na sa akin ang anak ko. Likas na yata sa lahat ng ina ang kakayahang magsakripisyo kung minsan kahit mahirap, kahit masakit, kakayanin niyang tiisin para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang tanong, kaya bang isakripisyo ni Glenda ang pagiging ina para maituwid ang pagkakamali nila noon ng kanyang nasirang asawa? Mikmik anak, alam kong mas lalo mo kong kamumuhian sa ginawa kong paglayo. Pero ginawa ko to dahil ito ang alam kong tama. Gusto kong ituwid ang lahat ng pagkakamali namin ng papa mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa buhay mo. Pangako, sa tamang oras, babalik ako para personal na humingi ng tawad sa'yo. Mahal na mahal ka ni Mama, Mikmik. Pero alam ko rin may isang inang nangungulila at nag-aasam na makasama ka. Pagbigyan mo si Lilet, anak. Wala siyang kasalanan sa lahat ng kasinungalingang ito. Hayaan mong ipadama niya sa iyo ang pagmamahal ng tunay na ina. Hanggang dito na lang, anak. Mahal na mahal kita, Mama. Makapaniwala, kaya ko makadama. Ika'y mahal na, ako'y muling naniwala. Dahil sa'yo, nagising ang puso. Hindi alam na kaya ko palang umibig ng ganito. Kay saya palang mabuhay. Dahil tumigil na sa paghihintay, damdamin ay nahimlay sa wakas ng dahil sa'yo. Angela, anak. Ano kita? Micaela po, Micaela ang pangalan ko. Micaela, anak. Kapag may kailangan ka, sabihin mo kay mama mo, ha? Andito rin si Tita Riza mo. Bahay mo to. Pamilya tayo rito. Ano, pamilya? Mamin ho kayo. May kinalaman ba kayo sa pag-alis ni Mama? Kayo ba nagpaalis sa kanya? Sabi ko na nga ba eh. Alam kong kayo ang tunay kong ina. Pero yung taong pinaalis niyo, siya'y nag-alaga at nagpalaki sa akin. Anak, patawarin mo ako. Ang gusto ko lang naman makasama ka. Gusto ko, una ng pagmamahal, yung mga panahong magkahiwalay tayo. Gusto ko madama mong sa 17 taon, lagi kitang inaalala, hindi kita kinalimutan. Nak, walang oras na hindi kita inaalala.
na lagi ko sinisisi sarili ko. Na sana hindi na lang ako umalis. Na sana hindi na lang ako nagtrabaho sa abroad. Na kung yun ang ginawa ko, baka sana hanggang ngayon kumpleto tayong masaya. Naiintindihan ko po kayo. Pero di ko masisigurado matatanggap ko po lahat kaagad. Makasama na kita, sapat na sa akin. Anak, kumain ka na oh. Ayan, niluto ko oh, chicken curry. Alam mo ba, paborito yan ng papa mo? Manok talaga? Sabagay. Paano mo nga naman malalaman na allergic ako dyan? Hindi naman ikaw yung nagpalaki sa akin. Hoy! Huwag mo sinasagot yung ganyan ng nanay mo. Lisa, tama na. Ate, sumusobra na kasi yung anak mo eh. Paano malalaman ng mama mo yung kaatihang allergy na yan? Eh niloko nga siya ng pinuturi mo mga magulang. Tinago ka sa kanya. Hindi mo ba magets yun? Kasi ako hindi ko magets kung bakit nagagalit ka sa kanya. At huwag ko umasa na parang ikaw yung nag-agrabyado dito dahil sa totoo lang sa inyong dalawa ng nanay mo. Ha? Mas biktima siya. Ate, aminin mo na kasi sa kanya na kahit pa paano maintindihan niya kung bakit ginagawa mo lahat to. Ate! Ate! Ate!